Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito reading natin for Water Sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat, unfortunately. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. Pag hindi nakarelate, okay lang yan. Bigay mo sa iba. Okay? Comment naman kayo dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Start na natin. This is for Water Sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. The star is here, followed by the Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Aquarius energy is also here. Bottom of the deck is the Death card, Scorpio energy. Okay. Water sign. I feel like there's something na kailangan mo munang i-end bago mo ma-achieve yung pangarap mo. Like, there's this goal or pangarap. Kaya lang with the Seven of Cups, ang dami mo kasing options or ang dami mong pinagkakabalahan or ang dami mong ginagawa or ang dami mong choices. Iba sa inyo, this could be choices or yeah, whatever. It could be anything. Pero kailangan mo munang i-end yung bagay na ito para magkaroon ng new beginning with the Ace of Swords regarding dito sa pangarap mo na to. Okay, kailangan mo nang tanggalin yung iba na hindi naman na importante, hindi naman na kailangan. Okay? Pagdating sa love, sino yung person na kakonect mo? Yeah, Nine of Cups. Yung iba sa inyo, pagdating sa love, meron ka ring other choices. And you do have here the King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Bottom of the deck is a Judgment and the Tower. Medyo tong person na to, nagkakaroon siya ng awakening. Pwedeng hindi lang ikaw yung may choices. Pwedeng itong person na to may choices din siya pagdating sa connection or relationship or love. Na pwedeng bukod sa iyo, meron pa siyang ibang kakonect. And the King of Wands, I feel like medyo mahina itong person na to with regards sa reality. Parang hindi siya masyadong focused on. Ang focus niya is yung maybe someone nakakonect niya spiritually. Well, I cannot tell kung saan ka doon. Okay, pwedeng ikaw yung kakonect niya sa personal and then there's someone in this person's mind. So, yung iba naman sa inyo, pwedeng ikaw yung kakonect niya spiritually and then meron siyang kakonect na na nasa personal na connection niya ngayon or nasa harapan niya, nasa reality. Pero, kung saan ka man doon, mas nakikita natin na ang nasa isip nitong person na to is yung more on nasa spiritual at wala siyang pakialam doon sa kakonect niya na nasa harapan niya ngayon. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Hanged Man is here. Queen of Swords, Nine of Swords. Ayan. Ayusin ko lang guys, medyo. Ayan. Ayusin natin. Emotion niya para sa'yo. The Chariot is here. The Ace of Pentacles. Kasi dalawa-dalawa yung energy na kukuha natin, no?
The Knight of Wands. Bottom of the deck is the King of Cups. So you are, with the Hangman, nakikita natin, um, para ka nasa pedestal ngayon eh. Kumbaga, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. But anyway, kung ito yung person na parang nasa reality mo ngayon, or nasa realidad kayo, I feel like nandun yung energy mo na parang gusto mo na rin naman siyang i-cut off. With the Nine of Swords kasi namin nakikitang problema, toxicity dito sa person na to. So bakit ka pa mag-stay sa isang relationship na parang hindi mo naman din feel na, and mas nakikita mo yung mga negativity at saka mga pangit sa kanya kaysa sa mga magagandang mga bagay na nagagawa niya. So part of you is mas more on yung gusto mo nang i-cut off yung person na to. The Chariot, Ace of Pentacles, and Knight of Wands, itong person na to emotionally, mas nakikita natin na gusto niya na rin ng new beginning eh, with the Chariot. Kaya nga parang gusto niya na rin alisan kung ano man yung mga, you know, mga bagay na nagpapahirap or nagpapabigat sa kanya. Tsaka may mga gusto pa siyang ma-accomplish sa buhay. And nandun yung feeling niya na wala sa realidad ko yung mga bagay na gusto kong ma-accomplish. At kung meron man na-accomplish na itong person na to, kulang pa yun sa ngayon. Okay? So with the Knight of Wands, gusto niya ng growth, gusto niya ng transformation, and gusto niya ng umalis. Andun yung energy ng pag-alis sa connection. Especially kung nakuha niya lang ng madalian or mabilisan. I don't know kasi kung saan ka doon, kung ikaw yung nasa reality or ikaw yung nasa spiritual na connection. So kung ikaw yung nasa reality, kung nakuha ka lang niya ng mabilisan, nandun yung point sa buhay niya na nagkamali yata ako na nakuha, nagkamali ako na nadampot. Parang ganun. And kung hindi naman ikaw yun, then the person nakakonect niya, ganun yung feeling niya. So what will happen in the near future for the both of you? You do have here the Ten of Cups, Queen of Cups, marami tayong lumabas na card. The Magician, the Empress. Bottom of the deck is the Seven of Wands. You do have your Temperance, the Sun, and the Strength card. Well, anyway, dahil marami tayong energy na kuha, take only what resonates dito, guys. Ten of Cups, Queen of Cups, nakakita tayo ng happiness with regard sa family. Temperance, yung iba sa inyo, nakakita tayo ng patience pagdating sa relationship. And you do have here the Sun. I feel like a lot of you ay magiging masaya pagdating sa future, lalo na with the Strength card, kasi lalabas kung ano yung mga strength mo, and matututunan mong labanan kung ano man yung fears mo, yung takot mo. The Empress is here, more on self-love ito, and with the Magician, I feel like may mga bagay kang pang mas matututunan na magbibigay ng happiness para sa'yo. It could be hobby, parang marirealize mo, ay magaling pala ako doon. Ay marunong pala ako doon, parang ganun. And then, soon, magiging maganda ang bunga sa'yo nito. And a lot of happiness. Pagdating sa person mo, medyo meron na nakikitang person dito na medyo makitid ang utak. Pero, with the Magician, nakakita tayo dito ng pwedeng ipakita niya yung mga bagay na hindi totoo sa kanya. So, there's this pagsisinungaling sa sarili at sa mga taong nasa paligid. And, I feel a lot of attraction ang ibinibigay sa'yo nitong person na to. Pero kung ikaw yung nasa reality kung ikaw yung nasa realidad, kulang kasi yung attraction eh. Diba, magkarelasyon kayo.
Hindi pwedeng attracted lang siya sa'yo physically, nagagandahan siya, napupugian siya. Kailangan nandun din yung mahal ka niya, 'di ba? And kung kulang yung love, balewala rin yung relationship. Kailangan may love talaga din. So, kung ikaw yung nasa spiritual, ganun din, nandun yung attraction sa'yo nitong person na to. But for now, kailangan niya magsinungaling sa mga tao sa paligid niya. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.